Welcome to my channel. I want you to watch this. Yeah, welcome to my channel. Solve Math Like a Boss. Okay, so in today's topic, pag-uusapan natin ang pagkuha ng LCM and GCF and in word problems. So LCM and GCF in word problems. So tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang choices. Yung mga simple tricks or tips lang kung paano gagamitin ng choices, especially kapag entrance exams or kung teacher ka, yung licensure, yung general education na ano kung na questions na about math, makakatulong to sa inyo. Yan. So, simulan na natin. Una, just a quick review. Pag least common multiple, ibig sabihin, a common multiple or the smallest number that is a multiple of two or more numbers. Okay? Example, the least common multiple of 4 and 6, ibig sabihin kukunin natin yung multiples of 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, and then yung 6 naman, 6, 12, 18, 24, and then we will stop kapag meron na tayong nakitang parehas na multiple. Okay? And for that, we have 12. Ganun lang yon. Kapag naman greatest common factor, factor of 2 or more other numbers. Pinakamataas ha, greatest number that is a factor of 2 or more numbers. So we're going to get the greatest common factor of the same examples that I gave, yung 4 and 6. So ang factors kasi ng 4 ay 2 times 2. Ang factors naman ng 6, 2 times 3. Ano yung common sa kanila? Yung pair na common, which is 2. So ibig sabihin, ang GCF ng 4 and 6 ay 2. Or kung gusto nyo, ito lang yan. Halimbawa, bibigyan kayo ng set of numbers, 5, 6, 10, 15. Kapag binigyan ka ng set of numbers, yung 5 na to, yung pinakamababa dyan, ibig sabihin, ito yung pinakamataas na pwedeng maging GCF. So, ibig sabihin, ang possible GCFs natin ay, so GCF. Ayan. So, ibig sabihin, possible values ng GCF natin ay 5, 4, 3, 2, 1. Ganun lang yon. So kapag naman LCM, tingnan yung pinakamataas na number, ito yung pinakamababa naman na pwedeng maging least common multiple. So to the right siya. So LCM, yan yung quick ano lang, quick understanding of GCF and LCM para alam natin. Okay? So let's start. I have here several questions with choices. So let's start. First question, find the least common multiple of 8, 12, and 18. So ito, basic na lang muna na question. Hindi pa siya word problems. Now, 8, 12, and 18, sure naman ako may choices. Di ba? Sa mga exams may choices. Kung mapapansin nyo, para malaman nyo yung LCM niyan, ang gawin nyo lang, i-divide nyo lang itong mga to kung gagamit kayo ng calculator. I-divide nyo lang, halimbawa 48. Pag divisible siya sa, kunin nyo muna yung pinakamababa, 48. Pag divisible siya sa 8, sa 12, and 18, automatic yan na yung LCM. Hindi na kayo mapapagod pa. Pero kung gusto nyo, to solve natin 8 and 18, ganito lang. Di ba? Ang multiples ito ay 16, 24, 32, 40, 48, ayan. So, ibig sabihin, si 8 po, ito po yung multiples niyan. Si 12 naman ay 24. Ayun no, parehas na sila, pero hindi pa natin sure. Dapat kasi sa tatlo. Ang sunod sa 24, 36, and then 48. Ayan, pasok yung 48, diba? Pasok yung 48 sa dalawa. Tingnan natin kay 18. 18 plus 18, 36. 36 plus 18, ilan? 54. Hindi pasok si 48 kay 18. So, eliminated na agad siya. Si 64, pag dinivide natin kay 8, pasok yan. Okay? Ngayon, tingnan natin kay 12 kung pasok ba siya. 48 plus 12, 60. 60 plus 12, 72. Nilaktawan ng 64, so mali na yan. Nakukuha niyo yung idea. Ngayon, kapag 72 naman, ituloy natin yung 48. Di ba alam natin na si 72 divided by 8 ay 9. So, ibig sabihin, pasok si 8 dito sa 72. Ngayon, pasok din si 12, 72.
Tingnan naman natin kung si 18 ay patok ba. 52 plus 18, ilan? 72 na agad. Check. Check si 72, check si 72. Sa dako paraon, 72. Ibig sabihin, ito ang sagot natin. Ganun lang yan. I-divide nyo lang. So, ang gawin nyo muna, i-divide nyo lahat sa 8. Kung ano yung hindi divide sa 8, mali na agad. Pero lahat to divisible. Sunod, 12 naman. Kung ano yung hindi makadivide, ibig sabihin mali na yon. Hanggang sa na-eliminate yung choices natin. Ganun lang. Next, question number 2. The greatest common factor of 36, 54, and 63. So yung choices natin, 9, 12, 15, and 21. Kung meron kayong calculator, madali lang kunin ang greatest common factor. Okay? Ganito lang. Si 36, divisible sa 9. Diba? Check. Si 54, divisible kay 9. Check. Si 63, divisible by 9. Check. So, ibig sabihin pwede. Kaso diba greatest? Tingnan naman natin. Pwedeng sa 21 kayo mag-start, pero pwede rin naman hindi. Si 12, divisible, si 36, divisible by 12, pero hindi siya divisible by 54. Ba't ko pala nalagay doon? Okay, 36, 54, 63, 9, check lahat yan. Ganito ang gawin yan, checklist. Si 12 naman, check dito, pero sa 54, hindi, kasi 48 yan eh. Sa 63, lalong hindi. Next, si 15, ba siya kay 36? No. So, ibig sabihin, no na yan. Huwag na natin pag-anuhan pa. Sa 21, ba si 36? Lalong no. Ibig sabihin, ito lang. Dito lang siya nag-check lahat. Then, this is our answer. Yan, ito yung sagot natin. Ganun lang. Kasimple. O, dito na tayo sa word problems. Question number 3. A cloth merchant has a cloth of length 121 meter and other of length 77 meter, which he wishes to cut into strips of equal length. How many meters long strips should he cut so that he gets strips of equal length as long as possible? Diba, hindi natin alam kung anong gagamitin natin, kung LCM ba or GCF. Para malaman nyo, tignan nyo yung choices. Tadaan! Kapag ang choices mabababa kaysa sa given, ibig sabihin GCF ang hinahanap natin. Ganun lang yon. Para pag may choices, madali na, GCF to. Okay? So, kunin lang natin yung given, 121 at saka 77. So, tingnan natin dito yung pinakamataas kasi nga grade GCF, di ba? So, try natin si 11. Try natin kung mag-check ba siya. Check ba si 121 by 11? Check. Si 121 divided by 11, 11. Si 77 ba divisible by 11? Check. Kasi 77 divided by 11 ay 7. So, ibig sabihin, ito lang sagot. Ganun lang siya kasimple. Okay? Next. Question number 4. Beginning at 8:30 a.m., tours of the National Capitol and the White House begin at a tour agency. Tours of the National Capitol leave every 15 minutes. Tours of the White House leave every 20 minutes. How often do the tours leave at the same time? Kapag ganito yung case nyo, yung halimbawa, nag-start siya ng ganito, tapos yung isa mag-start ng ganito, automatic yan, LCM yan. Ganitong mga tanungan, LCM yan. Okay? Tapos halimbawa, kailan sila magsasabay, mga ganong bagay. Okay? So ito yung choices natin. Every 15 minutes daw ba? Every 45 minutes? Every 60 minutes? So kung titignan natin, yung isa kasi 15 minutes. Tama? Yung isa naman 20 minutes. 15 minutes at saka 20 minutes. So kailan daw, sabi dyan, how often do the tours leave at the same time? So kung dito, kung lang multiples, ano sunod sa 15, 30? Ano sunod sa 20? 40. Dito pa lang, mali na agad yung 15. Kasi yung pag-LCM, simula doon sa mataas-mataas, yun lang yung posibilidad. Kasi hindi naman pasok si 20. Si 30, pasok si 15, pero hindi pasok si 20. Mali na agad. Okay? So si 45, pasok si 15, si 45, check yan. Yung 40, 60 na kasunod. So hindi to. Mali ang 45. Ano sunod sa 45, 60? Ayun o, nagpantay na sila. Ibig sabihin, every 60 minutes, nagkakasabay na umaalis yung sa tour.
Ganun lang kasimple ang pagkuha ng LCM at GCF kapag may choices. Okay? Next, number 5. A train to Santolan leaves the station every 5 minutes. Oh, every 5 minutes, every 7 minutes, gets yun na agad. That's LCM. Ganun lang yun. Another train to Baclaran leaves the station every 7 minutes. Suppose it is 5:30, but this is a different case, though LCM pa rin. Right now, at what time both trains leave the station together? So ang hinahanap dito, hindi yung LCM. Ang hinahanap dito, yung oras. Pero ang process natin ay LCM. So here are the choices. Yan. So kung meron tayong yung Santolan, train station sa Santolan every 5 minutes, give na lang haga. Yung isa naman, every 7 minutes. Para makuha natin ng LCM, so magmumultiples tayo. Ganito lang, kapag shortcut, kapag hindi divisible, kapag 1 ng GCF niyan, automatic i-multiply nyo na lang. 5 times 7, 35. Ito na yung LCM. Kapag numbers yung given, madali na yon. Ganyan lang ang LCM. Kung gusto nyo, mag-take down kayo ng 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Yung isa ba, 7, 14, 21, 28, 35. Nagmamit sila sa 35. Okay? So, ibig sabihin, 35 minutes, after 35 minutes, sila ay aalis na ng sabay, station together. Paplasan lang natin si 5:30. So, si 5:30, yan yung nag-start sila. Diba? Ngayon, lang natin to ng 35, hindi siya 60 ba? So, magkakaroon tayo ng 0, 3, 1, and then 6. Bakit nag-carry agad ako ay 6? Siyempre, 6 ang basis natin dito. 60 lang yan. Hindi siya pwedeng maglampas ng 6. Okay? So, 6:05. So, ito yung sagot natin. Yan. Sabihin, sa pag 6:05 na, sabay na sila. Next, question number 6. Jake makes $10 an hour and Judy makes $15 an hour. What is the smallest check they can receive so that both their earnings match? Oh, earnings siya na match. Smallest check. Ibig sabihin, re-receive siya ng $10, then re-receive na naman ng 10, siya 15, tapos sunod 15 ulit kada oras. Ngayon, kailan sila magmamatch? So that's LCM pa rin. Okay? Yan yung choices natin. So kung yung isa 10, yung isa 15, hindi natin pwedeng apply ang multiplication dito ng pagkuha ng LCM kasi madidivide ito sa 2. Okay? Ayan. Meron silang, madidivide sa 5 pala, parehas. So ganito na lang. Tignan na lang natin ang choices. Pasok ba si 10 dito? Yes. Pasok ba si 15? Lagyan natin dito. $20. Pasok? Yes. Pasok? No. Tingnan naman natin si 45. Pasok ba? No. Pasok ba? Yes. Pero bawal pa din. 30. Pasok? Yes. Pasok? Yes. This is our answer. 30. Ganun lang. Use the choices para ano. Number 7. A teacher is to arrange 60 boys and 72 girls in a row. He wishes to arrange them in such a way that only boys or girls will be there in a row. Find the greatest number of students, so GCF agad, that could be arranged in a row. O, tingnan niyo yung given, 60, 72, tapos ang bababa ng choices. Eh di GCF yan. So, natin 60 tapos 72. Divide natin. Si 6 pasok kay 60. Pasok ba? Okay, check. Si 72, check. Tingnan natin pa. Si 8, pasok ba? No. Pasok ba? Yes. Si 10, pasok ba sa 60? Yes. Pasok ba sa 72? No. Si 12, pasok ba sa 60? Yes. Pasok ba sa 72? Yes. So, ito yung gagamitin natin. Bakit ito? Sabi kasi, greatest number. So, ibig sabihin yung mas mataas. This is the answer, 12. Yan lang. Next, number 8. A bell rings every 18 seconds, another every 60 seconds. At 5 p.m., the two ring simultaneously. At what time will the bell ring again at the same time? O, at what time na naman at the same time? So, meron na naman tayong oras. So, ang gagawin natin ay LCM. So, ito every 18 seconds, ito every 60 seconds. Okay? Kung i-compare natin
yung 5 PM, tignan niyo yung choices. Ito ay 5:03 PM. So, ibig sabihin merong 3 minutes. Analyze lang natin muna yung choices ha. Ito 5 minutes. Ito 6 minutes. Tama ba? Tapos ito ay 8 minutes. Kung i-convert natin ng minutes to seconds, kasi seconds ang binigay, ang 3 minutes ay 3 times 60, 180. 180 seconds. 5 times 60, 300. 6 minutes, medyo red yung panulat ko. 6 times 60 is 360 and 8 times 60 is 480. Ayan. So, titingnan natin dito. Yun yung susulat natin. 180, 300, 360, and 480. Okay. Tingnan natin kung saan papasok. Pasok ba si 180? Pasok ba si 180 kay 18? Yes. Pasok ba si 60? Ang 60 di ba ay 60, 120, susunod sa 120, 180. Oh, dito pa lang, oh. Una pa lang, meron na tayong sagot. And the answer is 180. So, ibig sabihin, 5:03 PM, 5:03, magre-ring na ulit sila ng sabay. Okay? So, number 9, last number. In a morning walk, 3 persons step off together. Their steps measure 75 cm, 80 cm, and 90 cm, respectively. What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete steps? Tingnan yung choices, oh. Ayan. Matataas. Matataas ang choices doon sa given. So, ibig sabihin, that's LCM. Ganun lang. So, meron tayong 75, 80, and 90. Tingnan lang natin kung pasok ba si 3,000. Pasok ba si 3,000 kay 75? 75, pwedeng 750. 750 plus 750, ilan? 750 plus 75 plus 75 is 150. So, pasok. Pasok yan. Si 80, no. So, huwag na natin tingnan. Si 90, hindi rin. Next, kung 3,200 naman, okay, hindi naman pasok si 75. Though pasok to. Okay, ito, hindi rin to pasok. Next, kung 340 naman, 3400, 3,000, hindi to pasok. Tama ba ako sa ginagawa ko? Hindi din. At ito, hindi din. Okay? Next, 3,000. Wala na tayo ibang choice. Ito na. Pasok ba si 3,600 dito? Yes. Pasok pa si 8 and 36. It's... Wait lang. Parang maano ata ako dito. Wait lang. Kunin nga lang natin ng ano. 3,600 divided by 75. Yes, pasok. 3,600 divided by 80. Pasok 45. Na 3,600 divided by 90. Napakalkyo ako dun na. Okay, pasok. Medyo napakalkyo ako dun. Pasok, pasok. So, ibig sabihin, pasok ang 360. This is now our answer. Okay, thank you. Ayan, medyo nalito lang ako dun sa dulo. Kasi nagulat ako 360. Nagpapaliwanag ako. Okay, see you in my next video. Thank you.